Hello mga kaiklabu! Alam ko maraming makakarelate sa akin dito. Paano ba naman? Sino ba naman hindi pa nakakain nito? At I'm sure lahat tayo nakakain na nito. Kaway-kaway sa mga mahilig sa kamachili cookies. Kamachili talaga. Bago ko umpisahan ng kwento, ito muna yung ating kakailanganin na ingredients. All-purpose flour, salt, vanilla extra, baking powder, baking soda, powder milk, butter, sugar, and eggs. Ilagay na natin yung ating 3/4 cup na granulated sugar, 3 large eggs, 2 teaspoon salt, 2 teaspoon vanilla extra, 1/4 cup powder milk, 2 teaspoon na baking soda, at 2 teaspoon na baking powder. Inilagay ko na rin yung ating 5 cups na all-purpose flour at saka yung ating 1/4 cup na butter. Gumamit na rin ako dito ng stand mixer pero pwede rin ninyo itong manumanuhin kasi para kang gumagawa lang ng cookie dough. At kung nasusubaybayan mo yung mga videos ko about sa paggawa ko ng mga bread or anything na mga cookie, normally talaga pinagsasama ko na lang lahat ng ingredients. Basta ganun lang yung technique ko. Iba-iba kasi yung mga pagbibake natin eh. Hindi lahat pare-parehas talaga. At bago ko nga pala to pinorm, nilagay ko muna to sa refrigerator yung ating cookie dough. At least kahit mga 30 minutes lang. Yung pagkagawa ko kasi dito sa ating cookie dough, medyo basa siya, kaya medyo parang sa akin kasi mas gusto ko talagang nilalagay muna sa refrigerator yan para naman firm na yung ating cookie dough kapag hinawakan na natin. Kapag hinahawakan na natin yung ating cookie dough dito, make sure na maglagay lang kayo ng konting all-purpose flour para naman hindi naman siya masyadong basa pag hinawakan natin. Dito nga sa paghuhulma at kung paano ko nga sineshape tong ating cookie dough, medyo natatawa kasi ako sa mga gawa ko eh. Kaya tingnan nyo na lang kung paano ko ginagawa yan. Medyo, hindi naman mahirap. Madali lang naman. Pero syempre, dahil gusto ko talaga perfect. Alam mo naman. Maganda rin naman kasi tignan kapag kapantay-pantay yung itsura ng ating gawa, diba? Syempre, mas gusto natin na parang magkakapareha sila ng laki. Yung ganun. Yung mga unang gawa ko, medyo hindi pa maaayos. Then, itong mga pang-last na, medyo maaayos na siyang tignan. At syempre, nandyan naman yung aking mabait na angel, si Claire. Tinutulungan niya ako. At mas magaling siya mag-shape. Tignan niyo yung kanya. Ang ganda-ganda. So, ayun na nga. Tapos na yung pagkahulma namin dito. At ito na nga yung naging itsura niya. Ang ganda ng kinalabasan. Pantay-pantay talaga siya. So, nagbabrush na ako dito ng egg yolk. Egg yolk lang yung binabrush ko dito. Para naman may pagka golden brown yung dating ng ating kamachili cookies. Medyo malalaki talaga yung size sa paggawa namin dyan kasi mas gusto namin yung medyo malaki compared do sa maliliit. At saka mahirap talaga siya hulmahin kung maliliit, diba? Kaya dapat talaga matataba siya para maganda siyang tignan. By the way, naglagay rin pala ako dito ng parchment paper. At habang nagbabrush nga ako dito ng egg yolk, dapat nakapreheat ang inyong oven ng 150 degrees Celsius at ibibake lang natin to ng 20 to 25 minutes. Ganun lang kadali, diba? At mas maganda na medyo may pagka-golden brown yung ating kamachili cookies. Parang ganyan. At kapag nga nakakakita ako dito, nagpa-flashback sa akin yung mga sinaunang panahon. Sinaunang panahon talaga. Paano ba naman kasi? Normally, di ba nakikita naman talaga natin sa mga bakery, may mga ganyan talaga. Ewan ko na lang sa iba kung nakakakita kayo ng ganyan. Basta ako nakakakita ko ng maraming ganyan. At masarap naman talaga yan. Lalo na kapag isasawsaw na natin sa kape. OMG! So ito na nga yung ating kamachili cookies. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Yum yum!